In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay isinasadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala si agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa mabuting balita, makikita natin ang isang napakagandang larawan ng pananampalataya. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag o maraming salita. Makahipo lang sa palawit ng kasuutan ni Jesus, gumagaling na ang may sakit. Ganito kalalim ang pananampalataya ng mga tao noon. Alam nila na si Jesus ang sagot sa kanilang sakit, sugat at paghihirap. Sa unang pagbasa, dinala ang kaban ng tipan sa templo, simbolo ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Hindi ito basta bagay, ito ay tanda na naroon ang Diyos na nanahan sa kanyang mga anak. Noon, ang presensya ng Diyos ay nasa kaban ng tipan. Ngayon, si Jesus mismo ang presensya ng Diyos. At ngayon sa ating panahon, si Jesus ay buhay sa Eucharistia. Halimbawa sa ating panahon, kapag may sakit tayo, una ba nating tinatakbuhan ang Diyos o social media? Kapag may problema, may una-una ba ang reklamo kaysa dasal? Kapag may takot, hinahayaan ba nating lamunin tayo ng balita at fake news imbis na manalig sa Panginoon? Maraming tao ngayon ang parang mga taga-Genesaret, desperado, sugatan, pagod, pero imbes na kay Jesus lumapit sa maling pinangangalingan, humahawak. Ano ang tamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko? Una, lumapit kay Jesus ng may pananampalataya, lalo na sa banal na misa at Eucharistia. Manalangin, hindi lang kapag may problema, kundi araw-araw. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos.
hindi lang sa medisina o sariling lakas, maging daluyan ng habag at pag-asa, hindi tsismis, hindi galit o paninira. Ipanalangin ang iba, lalo na ang may sakit, kaparian at mga pinuno, ang lahat ng ating kapwa. Kahit parang palawit lang ng kasuutan, ang kaya nating hawakan, isang simpleng dasal, rosaryo o pagluha. Malaki ang nagagawa ng tunay na pananampalataya. Manalangin tayo. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ikaw ang bukal ng buhay at kagalingan. Lumapit kami sa iyo ng may kababaang loob at buong tiwala, katulad ng mga taong humipo sa kasuutan ng iyong anak. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na may karamdaman, lalo na sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Juna, Rizal Kay, Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang buong pamilya ng iyong lingkod. Gayon din, nang nagbabasa, nagkikinig at nanonood nito. Pagalingin mo sila ayon sa iyong banal na kalooban sa katawan, isipan at kaluluwa. Ipinapanalangin din namin ang lahat ng kaparian, ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, lahat ng mga obispo, ang aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya. Bigyan mo sila ng lakas, karunungan at kabanalan. Basbasan mo rin, O Diyos, ang gobyerno ng Pilipinas. Naway pamunuan nila ang bayan ng may takot sa iyo at tunay na malasakit sa mamamayan. Inaalala namin ang mga pumanaw na Francisco, Monsignor Hirmas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo si Maria Catalina, Jerry Jr., Padre Joseph, Jerry Dolores, at ang lahat ng aming idinasal. Ipagkaloob mo sa kanila ang walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Patatagin mo ang aming pananampalataya at gawing buhay na patutuo ng iyong pag-ibig. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.